Ngayong umaga po ay bibigyan natin sigla ang ating pananampalataya. Nawa po ay huwag niyong pagsawaan ang aking mga ituturo sa inyo. Amen. As moderator of this program, bago po ako mag-umpisa ay tayo muna yung manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na araw ng Sabat. Muli na naman po kami nagpupulong dahil sa pangalan mo. Ama, itinataas ka namin at kayo po ang manguna sa pag-aaral namin. Maraming salamat po sa iyong biyayang pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Nawa po, Ama, ay tumanim sa aming puso at isip ang aming mapapag-aralan ngayong umaga. Kayo po ang dakilang Diyos na pangyarihan na mamahal bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami kung sa kami natulang at nagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yep. Ngayong umaga po, ang aking pong lesson ay continuation lang ng lesson na pinagkaloob ni Brother Rani last time. Yung tungkol sa, ano ba yung kapatid? Baluti? Armor. Ngayong umaga po, ang aking pong lesson 13 ay pinamagatang nagsasagawa ng kapayapaan. Sa lesson 13 po ay may nakapaloob na tatlong points. 3 points of this lesson. Number 1 is protection is the truth. Number 2, proclamation is the gospel of peace. Number 3, petition of all believers. Hindi ko na po tatagalugin kasi ang explanation ko po naman ay Tagalog. Protection is the truth. Ito po ay sinamarize ko lang ha, kasi kung babasahin ko, kung lahat-lahat po, i-discuss ko dito sa libro, baka bukas pa tayo matatapos. Protection is the truth. Ito po ay kinuha ko sa oras ng pag-aaral. 3 pong pastor ang nagturo dito, si Pastor Urbi, Pastor Abraham, at si Pastor Morada. Morada nga po yun. Parang yan. Hindi mo yan Morada. Iba pa hukusin mo sa Pastor Morada. Protection is the truth. Ito po ay itinuturo ni Pablo na ang kapangyarihan ng Diyos ay available para sa kanila sa Israel. Pero ito po ay available din para sa atin. Ano po, kapangyarihan ng pagtuturo ng Panginoon. Gusto ni Pablo itong i-emphasize upang ating matutunan. At ang salita ng Diyos ang ating pananggalang. At ang summary ng ating lesson ay nagbigay ng protective gift. At ito ay ang sinturon ng katotohanan. Yun po yung sinasabi dito, protection is the truth. Sinturon ng katotohanan. Ang sinturon na ito ang ginagamit na pambigkis ng mga sandata para sa pakikipagdigma. From head to toe ay may protective gears para sa pakikipagdigma ng mga Romano na katulad din ng kay Pablo ay ganun din ang protective gifts ng mga nananampalataya. Si Pablo po kasi hinahalin tulad po yung mandirigma, yung mga mandirigmang sundalo ng Romano sa mandirigma ng pananampalataya, yung mga Kristiyano katulad natin. Inahilin tulad niya yon, yung protective gear of God, yung protection sa atin, yung pambigkis ng pananampalataya, yung the truth, kapangyarihan ng Diyos. Dito po, sa pakikipagdigma ng lahat ng sandata ng isang Christian, from head to toe, ay may gift ang Diyos na belt of truth. Yung pong pambigkis, belt of truth ng katotohanan. Nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos. Ang bigkis na sinasabi dito. Ito po ay matatagpuan sa Efeso 6:14 ba yun? O 16? 6:14. Kaya tumindig kayo na inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Pino-point out ni Pablo ang protection of the truth.
Nais ng Diyos na protektado ang ating puso sa larangan ng espiritual. Ang gusto po ng Panginoon, protektado po yung mga laman loob. Yung like lungs, heart, kidney. Meron pong protection ng Panginoon na ibigay para dyan sa atin. Na napakabuti po ng Panginoon kasi ang talagang point niya na protektahan ay ang ating puso. Kasi po ang puso, ito po ang nakakaramdam ng pagmamahal at nagbibigay ng pagmamahal. Sabi ng Panginoon, love me with all your heart. Kayo ba? Mahal nyo ba ang Panginoon? With all your heart? 100%? Kasi po yung iba, 10% sa earthly, yung, ang tawag dito? Hindi ko makakalala. Makamundo. Yung dito sa ating buhay ngayon sa labas, 10% doon. 10% sa, kasi wala pa naman ang Panginoon. Sabi niyo, 10% sa mga pagkain. Teka muna, dito muna, love na love ko yung pagkain eh. Kasi ang sarap. 10% sa mga yung mga bisyo, yung kagaya niyang TikTok, kasamayan. 10%. Yan. Pero ang gusto po ng Panginoon ay 100% natin siyang mamahalin with all our hearts. Nakalagay po dito. With all our hearts, with all your strength, and love with all your soul. Buo dapat. Hindi po hati-hati ha. Hindi sinabi ng Panginoon na mahalin niyo ako, 1/4 lang. Ayaw niya. Gusto niyo buo. Gusto niya yung ang buhay natin ay na umiikot sa Kanya. Ha? Kasi po minsan tayo, alipin tayo ng ating mga likas na dito sa lupa. Kagaya nung halimbawa, mahal na mahal niyo asawa mo. Ayaw mo magsimba. Kasi, teka lang, kasi yung asawa ko darating eh, kasalubungin ko sa airport. Araw ng Sabak, half day muna ako. Kasi darating asawa ko eh, kasalubungin ko sa airport. May part ka. Kapatid, pwede ba pagtan mo ko kasi darating asawa ko? Ayaw ko ng Panginoon nun. Ayaw niya. Gusto niya, unahin natin siya. Kaya yung sinabi ni Brother Julius, inasign niya na, tapos hindi ginampanan. Pag ikaw umuo, kaya ako noon, in-approach niya ako na, kapatid, pwede ka ba sa lesson study? Umayaw ako, pero alam niyo ba, ang naramdaman ko, ang sakit pala. Sabi ko, ay, teka muna, inayawan ko yung binibigay na ano sa akin ng Panginoon, ang tawag dito, part, yung magiging extra. Sabi ko, kasi dito ako susukatin ng Panginoon kung nag-aaral ba ako o hindi. Alam mo, sa totoo lang, nung time na pinag-aaralan ko tong lesson na to, ang daming nagla-live sa Facebook. Sabi ko, ay, teka muna, unahin ko muna yung review sa Panginoon. Kasi, sabi ng Panginoon, mahalin niyo ko ng buong puso. Huwag lang 10%. Ha? Yung nanay at tatay nyo, pwede nyong mahalin niya ng 1/2. Pero ang Panginoon, hindi po pwedeng 1/2 lang. Kailangan buo. Yun po ang sabi nito. Ang puso natin, ang sentro ng holiness. Yan. Tingnan niyo yun. Holiness pala yung puso natin. At ang napakahalaga dahil ito ang nagpapadama at nakakadama ng pagmamahal. Tingnan niyo, marunong ba kayong magmahal? Baka naman, hindi kayo marunong magmahal. Gusto nyo? Oo, gusto nyo. Kayo lang ang mamahalin. Huwag ganun. Huwag tayong magdadamot ng pagmamahal. Kasi po, ang gusto ng Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa Kanya. Ganun po. At hindi niya sinabi na dadamutan mo yung kapatid mo pag masama ugali. Hindi pwede yun. Lalo mo siyang mahalin pag masama ugali niya para matuto siyang magmahal. Diba? Yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Diyos na tayo ay ligtas sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tingnan nyo, gaano tayo kamahal ng Panginoon. Gusto niya lahat tayo ligtas. Ha? Ayaw niya nang may napapahamak sa atin. Tapos tayo, 50%, 10% lang yung love natin sa Diyos. So, ganun. Unfair naman yun sa Panginoon. Kaya't ang pamigkis ng katotohanan ay kailangan natin upang hindi tayo mahuli
sulihi ng kaaway. Kapatid, ano ba yung sulihi? Hindi ko alam, hindi ko na-search. Ha? Sabitag. Sabitag ng kaaway. Kaya po tayo binigyan ng protection ng Panginoon upang mapaglabanan natin ang lahat na darating na pagsubok sa ating buhay. Tingnan niyo kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Yung pamigkis ng katotohanan. The truth. Yun po ang ibibigay ng Panginoon upang tayo ay proteksyonan. Tingnan niyo, di ba yan yung sinasabi sa inyo? Huwag kayong magsawang manalangin at hanapin sa Diyos. Kasi po, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Every seconds of our life, protected ng Panginoon. Lahat. Lahat. Kaya lang nagdududa tayo, di ba? Pag meron na pagsubok, ay, hindi ako love ng Panginoon. Binigyan niya ako ng pigsa. Hindi ako ngayon makaupo. Di ba? O yun. Pagsubok yun. Love ng Panginoon. Hindi ko mabayaran yung utang ko. Kagaya ngayong umaga po, meron po akong i-share sa inyo. Medyo nagkasala po ako. Alam ko, inaano ko na nagkasala ako. Yung kapitbahay ko po, kinuha niya yung 5 galon ng aking, yung basyo, tinanggap niya. Kasi gusto ko nang hatiin yung pagkuha ko ng mineral water dun sa kabila. Kasi yung hindi naman sa sinisiraan ko, nagkaroon po ng hindi magandang lasa yung sa kabila. Yun, nakiusap ko sa kanya dito sa kabila. Kasi yung galong ko, dun galing sa kabila. Hindi dun may